Hello, kamusta tayong lahat? I exalt the name of the Almighty God, our Father, for He is good, He is loving, He is kind, He is faithful, and He is for justice. And I glorify the name of Jesus Christ, our Savior, our Redeemer, the Lamb of God, and the man clothed in linen with an inkhorn. So si Jesus Christ yun, nagsusulat ng name natin sa Book of Life. And His name, itinaas ni Almighty Father above all names. Dahil napagtagumpayan ni Jesus Christ ang mundo na to, never nagkasala sa Jesus Christ. Never siyang nagsinungaling. Never siya nadumihan ng mundo na to. Kaya si Jesus Christ lang ang judge natin sa last days. Dahil nakasama niya ang mga tao, nakasalamuha niya ang mga tao. Death has no sting anymore because of Jesus Christ. Wala na tayong reason pa or palusot na sasabihin natin, hindi mo naman kami naiintindihan, Jesus, hindi mo naman kami naiintindihan, Almighty Father. Naiintindihan tayo ni Jesus Christ, naiintindihan tayo ni Almighty Father. Tayo ang hindi nakakaintindi sa tatay natin. Tayo ang disobedient. Tayo ang mahina ang isip. Ang tatay natin, full of wisdom and knowledge. And also si Jesus Christ. Dahil ibinigay ni Almighty Father ang fire, no? Nabasa natin sa Book of Ezekiel, kay Jesus Christ. Siya lang ang only one anointed by the Almighty Father to forgive sins and to be the mediator of the people. Siya lang ang nakapag linis ng kasalanan natin. Si Jesus Christ lang. Kaya tayo makakalapit sa tatay natin. Siya ang anointed by our Father. Wala lang iba pa na inanoint si Almighty Father. Nabasa natin sa Bible, di ba? Kaya walang magsasabi dyan na may mga tao na yung mga religious leaders, mga infallible, wala yon. Si Jesus Christ lang. Yung mga sinasabi ninyo na nakagawa ng mga miracles, mas maraming nagawang miracles si Jesus Christ. Yung may mga sinasabi ng mga tao na expertise, ito ang expert nito, yung mga doktor, siya yung dapat tinatawag ng mga doktor. O ito, dapat tinatawag to ng mga may sakit sa sa kung ano mang sakit, ito dapat ang tinatawagin. Si Jesus Christ, sakop niya lahat. Kasi yung sa mundo na to, may tinatawag na pag kailangan natin ng magandang huli ngayon sa dagat. Ang tatawagin natin sino? Magtatawag ng mga santo ng kung ano ng pangalan para magkaroon ng magandang huli. Si Jesus Christ, sakop niya yun. So bakit magtatawag pa ng ibang pangalan? Expert si Jesus Christ, kasama ni Almighty Father. Si Jesus Christ, bago pa man gawin ang mundo na to. Yung sinasabi niyong mga santo, kailan lang ba yon? Bago lang yon. Hindi pa tayo sure. Dahil yun ay mga culture and tradition. Itong Bible, proof si Jesus Christ. Wala nang iba pa. At nandito rin, di ba? Si Jesus Christ, na-meet niya si Abraham. Nakalagay sa Old Testament. And then sa New Testament, na-meet ni Jesus si Abraham.
So, wala na tayo pa pang tatawaging pangalan. Si Jesus Christ lang. At, ang tatay natin, ang nag-create sa atin, ang nagpadala kay Jesus Christ to save us, to cleanse us. Tatay natin, mahal na mahal niya tayo. And also si Jesus Christ, He considers us His friends. Real friends. Hindi friend na kunya-kunyarian lang. Dito kasi sa mundo, maraming mga kunya-kunyariang friend lang. Si Jesus Christ, real friend natin. Buhay niya, ibinigay niya sa atin. Ano nang sabi ni Jesus? There's nothing greater than a friend. Ba yun? To lay down his life for his friends. Meron bang ganun kayong kaibigan? Meron ba kayong ganung kaibigan na ibinigay yung kanyang buhay para sa inyo, na ma-save kayo, makapunta kayo ng langit? Wala. Si Jesus Christ lang. John chapter 15 verse 13. Ano ang sabi ni Jesus Christ dito? Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Ganito ang ginawa ni Jesus Christ. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga friends, para sa atin. Kaya, pag magpe-pray tayo, let's use the name of Jesus Christ. Sabi rin ni Jesus Christ, yung gamitin niyo yung name ko. Napakabait ni Jesus Christ. Very faithful to the Almighty Father. Kung faithful siya kay Almighty Father, faithful din si Jesus Christ sa atin. And also our Father. Nakakalungkot na pag nagkakasala tayo sa tatay natin tsaka kay Jesus Christ. Napakabait nila sa atin. Pinapatawad pa rin tayo sa mga kasalanan natin. Hindi ba tayo nagigilty doon? Hindi ba tayo nalulungkot? Nagkasala na naman ako, Lord. Sorry. Yung pagmamahal mo sa akin, napakalaki. Pero ako, nababaliwala ako dahil sa nagkakasala ako sa iyo. Isipin natin lagi yung pagmamahal ng tatay natin sa atin. Yung pagmamahal ni Jesus Christ sa atin. Nang sa ganon, isipin yung mga decision making natin sa buhay natin. Maisip natin kung tama ba to, matutuwa ba ang tatay ko? Kasi anong masasabi ka ni Jesus Christ? Yun ang laging isipin natin, tatay natin, tsaka si Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit, naniniwala tayo because we have faith. At yung faith na yon, lalabas yon sa pagkatao mo. Paano lalabas yung pananampalataya mo kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ sa pagkatao mo? Kung paano ka makitungo sa mga tao, lalabas yon, yung tunay mong ugali. Hindi maitatago. Kung nasa sa puso mo si Almighty Father, si Jesus Christ, hindi mo maitatago yun. Makikita ng mga tao sa iyon. Kung ang puso mo ay madumi, kahit na mabuti pa ang pakita mo sa mga tao, lalabas at lalabas ang totoo. Kaya kung ang nasa puso natin, si Almighty Father, si Jesus Christ, ang Holy Spirit, lalabas sa pagkatao natin, sa bibig natin. Kaya kung may nakikita kayo ng mga tao, ng mga mahilig magsinungaling, sa puso kasi nila, wala si Almighty Father sa puso nila. Wala si Jesus Christ. Kasi kung nagsisinungaling sila, hindi naman kay Almighty Father, hindi kay Jesus Christ yun. Kung ang isang tao ay mayabang, kay Almighty Father ba yun? Kay Jesus Christ ba yun? Hindi. Kung ang isang tao ay naninirang puri, kay Almighty Father ba yun? Kay Jesus Christ ba yun? Iisipin natin ngayon, ano? Na? So, yung society natin, kay Jesus Christ ba to? Mapapansin mo sa pagsasalita, sa kilos, sa
So last time we read Ezra chapter 7. Dito ipinakita or nabasa natin yung pagdating ni Ezra sa Jerusalem. So mas nauna si Ezra kaysa kay Nehemiah. Dahil si Ezra binanggit dito, di ba? Na nung ika-7th year ni Artaxerxes, sila bumalik ng Jerusalem. Pero itong si Nehemiah, ika-20th year ng pagiging king ni Artaxerxes. No? Kaya nung pagdating ni Nehemiah dun sa Jerusalem, may mga tao na nun, pero hindi pa gawa yung wall. Ano lang sila, mga konti-konting tao lang. Nakalagay din dito, no? Yung mga nag-uumpisa pa lang. So, inuna muna ni Almighty Father, dumating ang mga si Ezra na isang scribe at priest. Bago dumating ang governor na itinatag ay si Nehemiah na ginawang governor, di ba? So, nag-request si Ezra kay Artaxerxes. At sino pa ang ipinasama niya ni King Artaxerxes? Lahat ng mga people of Israel and the priests and the Levites in my realm. Lahat ng mga nandito, kung gusto nilang sumama sa iyo, who volunteer to go up to Jerusalem may go with you. At dito rin nakasulat, no, na itatag ang law of the Almighty Father sa Judah at Jerusalem. At dadalhin ang silver and gold and other articles na galing sa Babylon na kinuha ni Nebuzaradan and Nebuchadnezzar when they plundered Jerusalem and Judah. Ibinalik, no? Ibinalik sa pangangalaga ng mga Jews ang kinuha ni Nebuzaradan at ni Nebuchadnezzar. At lahat ay ang gastos, pay for it from the king's treasury. Wala silang gagastusin. Yung galing sa treasury ng king, kukunin ang panggastos sa kung ano man ang magagamit para sa house of God. Ano pang pinadala? 100 talents of silver, 100 cores of wheat, 100 baths of wine, 100 baths of oil, and salt without prescribed limit. Walang limit. Ang dami. Kahit buong dagat, maging asin, dalhin niyo. Walang limit. So, ang pampalasa ng pagkain na yan, no? May wine, oil, wheat. No? Yun ang mga pinaka-basic na ginagamit para makagawa ng bread. At saka ng pagkain nila. Wheat, oil, pampalasa, salt. At saka hindi na kailangan sila magbayad ng tax. Yung mga Levites, singers, gatekeepers, Nethinims, or servants of the house of God. Pati na yung mga priests, no? Hindi kailangan magbayad ng tax. So ngayon, nagbabayad ba ng tax yung mga congregation? Hindi rin, ano? So, bakit hindi? Nandito sa Bible. So, sinusunod to. No? Ngayon, balik na naman tayo sa mga tithes sa Levites. Sundin din natin yung tungkol sa Levites. Levites lang ang bibigyan ng tithes. Kung ito sinusunod natin diligently, ina-apply ito sa law ngayon, yung tithes ibigay din sa Levites, hindi sa mga religious leader ngayon dahil hindi naman sila Levites. Okay? Kung Levites ka, sige.
Pero kung hindi, wala kang rights to get tithes or to ask for tithes from people. At ano pa ang gagawin ni Ezra? Magsiset siya ng judge or magistrate. Magkakaroon ng judiciary. No, ano ba yung executive, legislative, and judiciary. Magkakaroon. So, saan nakabase yung mga law? Nakabase sa law ni Almighty Father. According to your God-given wisdom. Sabi ni Artaxerxes kay Ezra. At ano pang gagawin? Tuturo yung law sa mga tao para maiwasan magkamali at hindi sila maparusahan. Anong parusa sa mga tao na hindi susunod sa law? Kamatayan, death, banishment or exile, confiscation of goods, or sa ngayon, bail bond, malaki yung bail bond. At imprisonment, ikukulong. At saka sino-sino yung mga tao na bumalik, hindi lang sila from Judah, kundi lahat sila lahi ni Israel. Hindi lang Judah. Kaya nakalagay dito sa bandang huli ng Ezra chapter 7. So I was encouraged as the hand of the Lord my God was upon me, and I gathered leading men of Israel to go up with me. Hindi leading men of Judah or leading men of Benjamin only or leading men of Issachar. Basta I gathered leading men of Israel. Pag Israel, ilan tribes yun? 12 tribes yun. To go up with me. So nung nagsulat si King Artaxerxes, it's in Aramaic. Pero nung sinulat na ng the rest of the book or scroll itong Ezra, it's in Hebrew na. So dito na tayo sa Ezra chapter 8. These are the heads of their fathers' houses, and this is the genealogy of those who went up with me from Babylon in the reign of King Artaxerxes. So, isinulat ni Ezra yung mga tao, parang listahan ng mga taong kasama niya. Galing sa Babylon, na sumama sa kanya papuntang Jerusalem. Verse 2, of the sons of Phinehas, si Gershom, no? Ba't kasama si Gershom? Of the sons of Ithamar, Daniel. Of the sons of David, Hattush. Kaya natin binabanggit yung of the sons of, or tapos may name, kasi parang yun yung kanilang surname. Doon sila galing na lahi. Kasi kung ititrace mo yung lahi na yun, matitrace mo hanggang lahi ni Israel. Kaya binabanggit nila yung mga sons of Ithamar, Daniel, of the sons of David, Hattush, ganon. Verse 3, of the sons of Shechaniah, of the sons of Parosh, and then si Zechariah. Nabasa natin, di ba, yung book of Zechariah? And registered with him were 150 males. Ang dami. So, ang bilang, mga males, hindi pa kasama yung women and children. Verse 4, of the sons of Path-Moab, Elihonai, the sons of Zerahiah, and with him 200 males. 200 males. Yeah. Verse 5, of the sons of Shechaniah, Ben Jahaziel, and with him 300 males. Of the sons of Adin, Ebed, the sons of Jonathan, and with him 50 males. So nililista nila, ilan kayo? O, ilan ang lahi ninyo? O, ilang grupo kayo? O, nililista. Of the sons of Elam, Jeshaiah, the son of Athaliah, and with him 70 males. Of the sons of Shephatiah, Zebadiah, the sons of Michael, the son of Michael, and with him 80 males. Of the sons of Joab, Obadiah, the son of Jehiel, and with him 218 males. Of the sons of Bani,
the sons of Shelomith ben Josiphiah, and with him 160 males. Of the sons of Bebai, Zechariah, the son of Bebai, and with him 26 males. 28 males, sorry. Of the sons of Asgad, Johanan, the youngest son of Hakatan, and with him 110 males. Of the last sons of Adonikam, whose names are these: Eliphelet, Jael, and Shemaiah, and with them 60 males. Ang hirap basahin kasi, sorry na. Ang hirap basahin ng mga pangalan. Also of the sons of Bigvai, Utai, and Zakur or Zabud, and with them 70 males. So, hindi binabanggit ang mga bata at mga babae. Kasi nga, bakit? Bilang lang ng mga lalaki usually ang binibilang. Now, I gathered them by the river that flows to Ahava. At saka, responsibility ng isang lalaki yung kanyang anak at asawa. Kaya ang bilang ay yung lalaki lang. Na, kasi under ng lalaki, yung asawa niya at saka yung mga anak niya. Now, I gathered them by the river that flows to Ahava. Place to Ahava. And we camped there 3 days. And I looked up among the people and the priests and found none of the sons of Levi there. So, dun sa kanilang mga listahan, wala silang nakitang lahi or anak ni Levi or mga Levites. Kailangan merong mga Levites. Okay? So, what happened? Verse 16, Then I sent for Eliezer, Ariel, Shemaiah, Elnathan, Jared, Nathan, Zechariah, and Meshullam, leaders, also for Joarib and Elnathan, men of understanding. Ano ibig sabihin ng men of understanding? Knowledgeable. Yung marunong magdesisyon, no? Yun ang kanyang ipinadala. Itong mga lalaking ito, si Eleazar, Ariel, Shemaiah, Elnathan, Jarib, Nathan, Zechariah, Meshullam, leaders, also for Joarib and Elnathan, men of understanding. Inutusan niya yung mga taong ito na knowledgeable. Ano inutos niya? And I gave them a command for Iddo, the chief man of the place, Kasiphiah. Anong inutos niya? Inutusan niya si Iddo, the chief man at the place Kasiphiah. Doon sa place ng Kasiphiah, lugar yon. And I told them what they should say to Iddo and his brethren, the Nethinim at the place Kasiphiah, that they should bring us servants for the house of our God. Kailangan ng Levites. Kailangan ng mga iba pang mga priests. Kasi, di ba, sa Levites nga, doon galing ang mga priests. Doon na, pag Levites ka, pwede kang i-train as priest and then high priest. Kaya kailangan may dala-dala sila. May kasama. Verse 18, Then, by the good hand of our God upon us, they brought us a man of understanding. Dahil sa si Almighty Father, na ginaguide sila, nakilala nila ang isang man of understanding, may alam, knowledgeable, of the sons of Mahli, the son of Levi, the son of Israel, namely Sherebiah. So, itong si Sherebiah, anak siya ni Mahli, na anak ni Levi, na anak ni Israel. So, na-trace nila, anak ni Levi ito, kalahi natin, Israel to, na anak ni Mahli, si Sherebiah, with his sons and brothers, 18 men. So, yun ang kasama nila. 18 men sila, yung mga Levites. Hindi binanggit ang mga babae at mga bata. And Hashabiah, and with him, Jeshaiah of the sons of Merari, his brothers and their sons, 20 men. So, binabagit, no? Their sons. Walang binanggit na their daughters. Pero may kasama syempre na babae.
yung mga names na binabanggit ito, sila yung leader ng kanilang tribe or ng kanilang lahi. Yung mga sons, mga matured na to, pero bata-bata pa. Ang age ay mga 20, no? Pero hindi pa sila yung talagang maalam. Nasa, ano pa lang sila, papunta pa lang sa training, ano. Mga bata pa, pero matured na. Naintindihan ba ako? So, ilan sila? 20 men. Also of the Nephilim. Alam naman natin ang Nephilim. Itong mga Nephilim, hindi to hindi to mga lahi ni Israel, or lahi ni Solomon, or lahi ni David. Pero sila ay nagsiserve sa house of God, sa temple, whom David and the leaders had appointed for the service of the Levites. Nag-assist sila sa mga Levites, yung Nethinim. 220 Nethinim. All of them were designated by name. Verse 21. Then I proclaimed a fast there at the river of Ahava, that we might humble ourselves before our God. Nabasa ninyo? We might humble ourselves. Kung magpa-pray tayo kay Almighty Father, dapat magpapakumbaba tayo lagi. At saka ano pa? To seek from Him the right way for us and our little ones and all our possessions. Anong ginawa? Nag-fast sila. Nagpaka-humble sila kay Almighty Father. They seek the right way from the Almighty Father para nang sa ganun i-guide sila para sa kanilang little ones. Ano ba ibig sabihin ng little ones? Mga bata ba? Ibig sabihin ng little ones, yung mga hindi pa matured. May mga matatanda na kasi, pero may mga bata-bata pa rin silang kasama. Hindi sila necessarily mga babies, no? Kundi mga, ang edad siguro mga 30, ganon. Kasi iba yung edad ng, alam niyo naman yun, di ba? 50, matanda na, 60, 70. Pero yung mga little ones, siguro mga 32 or 20, ganon. And all our possessions. Kasi nga, ang dami nilang dala. Kaya kailangan nilang mag-pray. Anong dala-dala nila? May ginto. May silver. May mga articles. Kung ano, napakadami. Ilang sako ng asin. Kaya kailangan nila ng guidance si Almighty Father. Kaya kailangan nila magpaka-humble, no? At nang makalapit kay Almighty Father. Kaya tayo, pag magpa-pray tayo, we humble ourselves before our Father. Dahil kailangan natin ang tatay natin. Every hour, every day, every minute, kailangan natin ang tatay natin. Kaya, we talk to our Father. Pag wala kang ginagawa, kausapin natin yung tatay natin. Siya dapat ang lagi nasa puso at isipan natin. Para yung mga decision making natin lagi nasa tama at matuwa ang tatay natin sa atin. Nasa sa atin lagi ang Holy Spirit tsaka si Jesus Christ. Para maiwas tayo sa mga bagay na mga masasama or mga tao na may hindi magandang iniisip, mga principalities, mga ganon. Verse 22. Bakit sila nag-pray? Nag-fast sila? Verse 22. For I was ashamed to request of the king an escort of soldiers and horsemen. Nahihiya ako mag-request sa king ng escort ng mga soldiers at saka ng mga nangangabayo, horsemen. Nakita ninyo? Hindi kailangan ng security guard. Hindi kailangan ng security guard. Kasama si Almighty Father. Bakit kailangan ng security guard? Hindi, may death threat sa akin. Ano naman kung may death threat sa'yo? Natatakot ka ba mamamatay? Hindi, nagbabakasakali lang. Kaya may... Nagbabakasakali ano, hindi ko maintindihan. Wala kang pananampalataya kay Almighty Father.
Death has no sting anymore. So, ba't natatakot? Hindi baka sakali. Ano nga baka sakali? May mga religious leaders, no? May mga bodyguard pa. Bakit? Hindi sila nagtitiwala kay Almighty Father. Si Jesus Christ may bodyguard ba? Wala. Walang bodyguard si Jesus Christ. So, yung mga religious leaders ngayon, sino ang kinagaya nila? Si Jesus Christ ba? Hindi. Sino ang kinagaya nila? Ang mundo na to, sinusundan nila. Hindi si Jesus Christ. Kailangan nila ng bodyguard. Bakit kailangan ng bodyguard? Mas makapangyarihan ba yung bodyguard kay Jesus Christ kaysa kay Almighty Father? Kaya dito, si Ezra, hindi siya nag-request ng escort ng soldiers or horsemen. Nakakahiya. Bakit nakakahiya? Si Almighty Father, powerful, manghihingi ka ng escort. Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala kay Almighty Father. Tuloy natin na, for I was ashamed to request of the king an escort of soldiers and horsemen to help us against the enemy on the road, because we had spoken to the king, saying, the hand of our God is upon all those for good who seek him, but his power and his wrath are against all those who forsake him. Itong i-claim natin, kung sino ang nagsisik kay Almighty Father, goodness ang mapupunta sa kanya, but his power and his wrath are against all those who forsake him, or all those who don't trust him. Kaya hindi naghihingi ng escort or security guard si Ezra. Bakit niya kakailanganin? Mas powerful si Almighty Father. Magpapray tayo kay Almighty Father. Meron ako napunta ang congregation, napakahigpit nila. Dadahan ka pa sa x-ray machine. May mga bodyguard pa. Mahigpit. Kasi mayayaman daw nagpupunta. Hindi sila nagtitiwala kay Almighty Father. Sabihin, hindi, secure dito, safe dito, hindi kayo maano dahil marami kami mga camera dito, mga CCTV, may mga security guard kami. Pagpapasok ka rito, meron kang x-ray machine. So, hindi ba secured pati Almighty Father? Kailangan pa naman ganon. Walang tiwala kay Almighty Father. Nagbaba ka sa college na hindi ko maintindihan kasi yun. Kasi kung magtitiwala ka kay Almighty Father, magtiwala ka kay Almighty Father. Kung may death threat sa'yo, kayang tanggalin ni Almighty Father yun, hindi ka ba nagtitiwala? Mag-share ka ng Word of God na magkaroon ng pananampalataya kay Almighty Father, pero meron kang bodyguard. Asan ang faith mo kay Almighty Father nun? Nakikita sa gawa mo kung totoo may pananampalataya ka kay Almighty Father o hindi. Or wala. Nakakahiya, di ba? Yung ginagawa mo, sasabihin mo may pananampalataya ka kay Almighty Father, pero may bodyguard ka. Hindi ba kaya ni Almighty Father protektahan ka? Hindi, pinilit kasi ako. Pinilit. Di dapat pilitin mo rin. Nagtitiwala ako kay Almighty Father. Ganon. Kahit na may bodyguard ka, o isang katerbang tao ka pa na bantay dyan, kung talagang kukunin ka ni Lord, kukunin ka na ni Lord. Kukunin ka na ni Almighty Father. Tatagos-tagos yun sa bodyguard mo. Tumagos sa bodyguard mo. Sa 100 na bodyguard, tatagos hanggang sa'yo. Kung talagang gusto ko nang kunin ni Almighty Father.
Pakitang tao lang minsan yung iba, no? Kunyari, Kristiyano ka, pakitang tao lang, hindi totoo. Peke. Kahit gaano pa kadami, oh. Ba't mas madami ba yung pera ninyo kaysa sa dala-dala ni Ezra? Ang daming dala ni Ezra. Saan sila dumaan? Sa desert. Maraming mga taong magnanakaw. Open space yun. Prinotektahan sila ni Almighty Father. Kayo, ano pa? Meron pa kayo mga, may bodyguard, may suot-suot pa kayo mga bulletproof vest. Tapos yung sasakyan nyo pa, makapal pa. Kailangan makapal yung kotse natin, yung sasakyan natin. Bulletproof din dapat yung sasakyan. Ba't ganon? Kahit na bulletproof yan, kung talagang gusto ko lang kunin ni Lord, hindi mo kailangan mag-bulletproof. Hindi mo kailangan mag-bodyguard. Saan yung kinukuha yung panggastos ng bodyguard? Kay Almighty Father na naman, gagamitin niyo naman yung pangalan ni Almighty Father. Para makapakambayad kayo ng bodyguard. O, hindi, para kailangan natin ng bodyguard para protektahan natin si brother ganyan, si sister ganyan. Dahil may death threat siya. Bakit? Si Almighty Father, di niya kayang protektahan? Kayo ang walang pananampalataya kay Almighty Father. Ano nakalagay? Pag wala kang faith kay Almighty Father, kasalanan yon. Lahat ibibigay natin kay Almighty Father. Pati yung will natin, lahat na eh. Kasi ba't hindi nyo binibigay? Mga pakitang tao lang. Hipokrito. Sa labas, maganda. Bagong pintura, kulay puti, no? Sa labas, maganda. Pero yung loob, bulok. Ano, nakasabi ni Jesus yun eh. Ha? Parang, anong tawag doon? Para kay mga sepulchers. Sa Matthew chapter 23 verse 27. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs, which indeed appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bones and all uncleanness. Hipokrito. Walang tiwala kay Almighty Father. Kunyari, mabait. Kunyari, maganda sa panlabas. Pero parang nicho. Puting nicho. Sa loob, puro mga buto. Puro kabulukan. Walang pananampalataya kay Almighty Father. Wala akong pinatutungkulan ng reliyon dahil lahat tayo. Lahat tayo to. Wala si Jesus pinatutungkulan ng reliyon. Lahat tayo yun. Sa panlabas lang maganda, sa loob hindi. Bulok. The hand of our God is upon all those for good who seek Him, but His power and His wrath are against all those who forsake Him. Pag wala tayong pananampalataya kay Almighty Father, iniiwan natin siya. We forsake Him. Magagalit sa atin si Almighty Father. For His wrath are against all those who forsake Him. Verse 23.
So we fasted and entreated our God for this, and He answered our prayer. Sinulat dito ni Ezra. He answered our prayer. Bakit in-answer ni Almighty Father? They fasted. At saka ipinagkatiwala nila kay Almighty Father lahat-lahat. Verse 24, and they separated 12 of the leaders of the priests, Sherebiah, Hashabiah, and 10 of their brethren with them. Yung para sa temple to, hinati niya ngayon. Yung 12 leaders, pinaghiwa-hiwalay niya. Sa pangunguna ni Sherebiah, Hashabiah, and 10 of their brethren with them, and weighed out to them the silver, the gold, and the articles, the offering for the house of our God, which the king and his counselors and his princes and all Israel who were present had offered. Mga ibinigay. Tinimbang yung mga ibinigay, at anong ginawa? Ipinamahagi sa 12 leaders of the priests. Hinati-hati. May inventory. O ito sa'yo ha, ito ang daladala mo. Ikaw, Sherebiah, ito dala mo. Hashabiah, ito dadala mo. Dahil madami nga. Verse 26, I weighed into their hand 650 talents of silver articles, weighing 100 talents, 100 talents of gold. Ang dami. Ulitin ko, I weighed into their hand 650 talents of silver. Gaano kabigat ito? Silver articles weighing 100 talents. 100 talents of gold. Verse 27, 20 gold basins worth 1,000 drachmas, and 2 vessels of fine polished bronze, precious as gold. Ang dami. Ilan nga ito? Verse 27. $20 gold basins worth 1,000 drachmas. And 2 vessels of fine polished bronze, precious as gold. Kasing presyo ng gold, yung polished bronze. 2 vessel yon. So, inilista ron, ito, dala mo. Ha? Hinati-hati. Verse 28, I said to them, ito, binigyan ni Ezra ng reminders. Yung mga nagdala. Yun na sila Sherebiah, Hashabiah, at saka yung 10 of their brethren. Ni-remind ni Ezra. Dito sa verse 28, and I said to them, you are holy to the Lord. Holy kayo. Sabi ni Ezra, the articles are holy. Yung dala-dala ninyo, holy rin yan. Kasi kay Almighty Father yan, ipinagkatiwala sa atin. Also, and the silver and the gold are a free will offering to the Lord God of your fathers. At saka, yung silver at gold, free will yan na offering. Binigay ng kusa para kay Almighty Father ng inyong mga ninuno. Yon ang sabi ni Ezra. I-remind niya yung mga dala-dala ng Levites. So una, you are holy. Ibig sabihin, servant kayo ni Almighty Father. Yun na ibig sabihin niya na you are holy to the Lord. Servant kayo ni Almighty Father. The articles are holy. Ibig sabihin, ipinagkatiwala sa inyo itong mga bagay na to. Pangalawa yon. Pangatlo,
silver and gold are a free will offering to the Lord God of your fathers. Itong mga bagay na dala-dala natin, hindi sa atin ito. Kay Almighty Father to, na binigay ng mga tao ng kusa para kay Almighty Fathers ng inyong mga ninuno. Pinaalala ni Ezra sa mga Levites, 12 priests, no? Therefore, anong sabi ni dagdag pa ni Ezra, verse 29? Watch and keep them until you weigh them before the leaders of the priests and the Levites and the heads of the fathers' houses of Israel in Jerusalem, in the chambers of the house of the Lord. Bantayan ninyo at iingatan ninyo yung mga pinagkatiwala sa inyo. Bantayan ninyo, ingatan ninyo hanggang sa makarating tayo sa lugar kung saan natin ilalagay ang mga gamit na yan. Anong ibig sabihin nun? Gawin natin ang mga trabaho natin hanggang sa tawagin tayo ni Almighty Father pa uwi. Naintindihan ninyo? May ibig sabihin tong 28 and 29, okay? Kasi mga mamahalin na gamit ang daldala, malaki ang value. So, ano ito para sa atin? Tayo ay servant ni Almighty Father. Pinagkatiwala sa atin. Anong pinagkatiwala sa atin ni Almighty Father? Tayo. Yung buhay natin ay pinagkatiwala sa atin dahil hindi naman sa atin ang buhay natin eh. Yung katawan natin hindi rin sa atin. Ipinagkatiwala sa atin. At hindi sa atin ang mga bagay kung anong meron tayo. Kaya habang wala pa tayo sa bahay ni Almighty Father, gawin natin ang dararapat ng maayos sa paningin ni Almighty Father. Dahil pinagtiwalaan tayo ng tatay natin. Hanggang sa makauwi tayo sa tatay natin at ibigay natin sa tatay natin ng buong buo yung ipinagkatiwala niya sa atin. Yung ibig sabihin nun ha? Doon sa verse 30. So the priests and the Levites received the silver and the gold and the articles by weight to bring them to Jerusalem to the house of our God. Itong mga priests and Levites, so tinanggap nila yung mga silver and gold tsaka yung mga articles. Pag sinabing articles, iba-iba mga gamit yun na nagaling sa temple dati na pinagawa ni King Solomon na naging plunder ni Nebuchadnezzar at ni Nebuzaradan. So ibinalik sa kanila yun yung mga articles, no? Mabibigat. Dadali nila sa Jerusalem to the house of our God. So dito tayo sa verse 31. Then we departed from the river of Ahava on the 12th day of the first month to go to Jerusalem. So wala pa sila sa Jerusalem, papunta pa lang sila ng Jerusalem. So yung kwento ni Ezra dito sa Book of Ezra, nauna na yung pinaka-latest. Naunang ikwento ni Ezra yung pinaka-latest kaysa yung pagpunta nila from Babylon to Jerusalem. Medyo nahuli ang pagkwento. Inalala ni Ezra dito sa kanyang sa bandang huli ng kanyang book na sinulat na inspired by the Holy Spirit of the Lord, no? Naiintindihan ba? Nakakaintindig kaya sa akin? Inilala ni Ezra yung mga bagay na ginawa nila. Kaya nila inilala para sa kapurihan ng pangalan ni Almighty Father. Na iningatan sila, yung kanilang pag-travel, yung hirap nila. Inalala nila na nandun yung kamay ni Almighty Father na nag-guide sa kanila papunta, pabalik sa Jerusalem. Kaya isinulat ito, pinakita ni Almighty Father sa atin. Na tayo, hirap din tayo sa buhay natin sa mundo na to. Pero yung tatay natin kasama natin hanggang sa makabalik tayo sa lugar kung saan tayo dapat naroroon, sa bahay ng tatay natin. Dahil dun taman talaga tayo originally galing. He created us. Dun tayo galing lahat sa tatay natin, sa bahay niya.
inilagay tayo sa mundo na to para to be purified. Matanggal yung mga hindi dapat. Matest tayo kung magiging faithful tayo kay Almighty Father o hindi. Kung magtitiwala tayo sa Kanya. Dahil alam naman natin, ulitin ko, yung nangyari kay Lucifer, di ba? Hindi faithful si Lucifer. Ano siya? Mayabang siya. Kaya gusto ni Almighty, maraming ilan ang natanggal ng mga sumama kay Lucifer. 1/3 ng mga angels sumama kay Lucifer. Ngayon, sabi ni Almighty Father sa Book of Isaiah, ilan ang tested by fire? Tested by silver, purified in gold, or purified in silver, tested in gold. Baliktad yan ako. 1/3, di ba? Purified in silver, tested in gold. Zechariah chapter 13 verse 9. Sa Zechariah pala, akala ko sa Isaiah. Hindi ko kabisado kasi. Ang alam ko lang yung na merong sinabi sa Bible na ganun. Pero yung kung kabisado ko, kung saan hahanapin, hindi ko kabisado. Kaya dito ipinagkatiwala sa mga Levites. Sila ang may dadala ng mga articles. Then we departed from the river of Ahava on the 12th day of the first month. Nisan 12, no? To go to Jerusalem. And the hand of our God was upon us, and He delivered us from the hand of the enemy and from the ambush along the road. Walang nang-aambush sa kanila, walang nagnanakaw sa kanila. Walang taong labas. Wala silang hindi kasama na ninakawan sila. Hindi sila ninakawan. Yun. Walang nagnakaw sa kanila ng kahit sino na labas o loob. Kahit taga-loob, hindi sila ang hirap. Kahit taga-loob, kahit taga-labas, wala nagnakaw dahil protektado sila ni Almighty Father. Iningatan yung mga gamit na dala-dala nila. So tayo, magpe-pray din tayo para ingatan din tayo every day. Magpe-pray tayo. Magpapakumbaba tayo sa tatay natin. Dahil mas precious pa tayo sa silver and gold. Tayo ang iniheektan sa tatay natin. Kaya magpapakumbaba tayo sa tatay natin. Siya rin ang ating inheritance. Iingatan niya tayo. Pag may pananampalataya tayo sa Kanya. Ibibigay natin lahat sa tatay natin. Dahil wala naman talagang nakaka-sure ng future, di ba? Meron bang sure na ako, itong future ko? Sure na ako, ito. Wala. Kahit sa insurance, wala. Nagsara na nga yung nagsara yung may mga insurance, nagsara. O asan na yung insurance mo? Hindi ka na sure. Nagsara yung insurance eh. Doon galing yung word na sure, no? So, yung word ng insurance, galing yung sa word na sure. Ang assurance, galing yun sa word na sure. O, hindi tayo sure, no? Kasi nga, kanina tayo sure, kay Almighty Father, kay Jesus Christ, sa kanila na natin ibibigay ang ating pananampalataya, hindi sa kumpanya, sa kung ano man ang mga bagay sa mundong ito, or sa tao ng mundo na to, kay Almighty Father. Faithful, si tatay natin, si
Si Jesus Christ sa atin. He will never fail us. Example, no? Example natin yung nasunog sa ibang bansa na madaming mga mayayaman sila. Walang insurance yung bahay nila. May insurance sila dati. Anong ginawa ng insurance nila? Kinancel yung insurance nila bago masunog yung lugar nila. Mga 6 months or 7 months bago masunog yung kanilang mga bahay. Kinancel ang insurance nila. So, may assurance ba sila? Wala. Saan tayo merong sure na sure? Kay Almighty Father. Minsan na may mga tao na hindi, sure na ako, tutulungan ako niyan. Sure na sure ako. Hindi ako i-deny niyan, hindi ako aayawan niyan. Pero ano nangyari? Inayawan ka. Hindi ka sure. Kanina natin yung ibibigay ang ating pananampalataya. Kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Hindi tayo mapibigo. He will never fail us. Never. Kaya sa mga kukuha kayo ng kung religious leader kayo tapos kukuha kayo ng security guard, hindi kayo secured. Saan tayo magiging secured? Kay Almighty Father. Religious leader ka tapos kukuha ka ng security guard, nagko-contradict, di ba? Contradicting yun. Si Jesus Christ, wala siyang security guard. Wala nagbabantay sa kanya. May tiwala siya kay Almighty Father. So tayo, ganun din. Iba yung sa business, ha? Kasi kung ikaw ay servant ni Almighty Father, ipakita mo sa tao, nagtitiwala ka kay Almighty Father. Hindi kayo naniniwala? Kung hindi kayo maniniwala, antayin yun si Almighty Father. Kung hindi kayo naniniwala, kung nagtitiwala kayo sa sarili ninyo, kung nagtitiwala kayo sa mga devices or gadgets ninyo, or nagtitiwala kayo sa mga kumpanya, tingnan nyo na lang si Almighty Father. Antayin ninyo. Verse 32. So we came to Jerusalem and stayed there 3 days. Nakarating na sila ng Jerusalem. At nagstay sila ron ng 3 days. Nagpahinga muna sila. Ang haba ng kanilang biyahe. Ilang months yun? 5 months? Ang dami nilang dala-dala. Siyempre nakakapagod kaya yun. Di ba, pag nasa kotse lang kayo, may biyahe, mga 3 hours, pagod na ako Ito sila, saan nakalagay? Sa kabayo. Ang hirap yung sumakay sa kabayo. Hindi ka komportable. Tapos mainit pa. Siyempre, mainit, no? Tapos dadaan ka sa desert. Kaya nagpahinga muna sila. Nung pagkarating nila, siyempre pagod ako Andito tayo sa Jerusalem, nakakapagod. Pahinga muna tayo 3 days. Saka tayo magbilangan, magpahinga muna tayo, kumain muna tayo, at least nakarating na tayo. Ganon. Verse 33, now on the 4th day, the silver and the gold and the articles were weighed in the house of our God by the hand of Meremoth, the son of Uriah the priest, and with him was Eleazar the son of Phinehas. With them were the Levites, Josabad the son of Joshua, and Noadiah the son of Binnui. So sa ika-4th day pa sila nagbilangan. Okay na, ilabas na ninyo ang ating
mga regalo para kay Almighty Father na mga ibibigay natin kay Almighty Father na pinadala sa atin. Mag-inventory na tayo. Kasi ang haba na, ang daming inventory yun. Kaya magpahinga muna tayo 3 days. 4th day, inventory na tayo. Magtrabaho na tayo. So, sino ngayon ang nagtimbang? By the hand of Meremoth, the son of Uriah. Pagod na pagod siguro magtimbang itong mga to. Ang dami nun na. Pinabasa ko na, mapagod na ako. Yung mga daladala nila, binabasa ko, napapagod na ako sa mga bigatin daladala nila ng mga ano, bibigatan ako Verse 34, with the number and weight of everything, all the weight was written down at that time. So, isinulat. Saan yung listahan natin? Ilabas na ninyo. Ito yung nakalista sa'yo. Sino nga yan? Sino ba yung kanina ba binigay? Sherebaya. Ilan na nakalista sa'yo to akin na yung listahan mo. I-compare natin. Tali ba? Nagtatali ba yung kwenta natin? Ilang kilong ano yan? Ano pala, hindi kilo ilang talents. Kulang ng isang talent, asan? Baka naligaw, hanapin nyo. Ito, nandito pala, na ano lang, nahulog lang. Okay, siko kumpleto. With the number and weight of everything, all the weight was written down at that time. Verse 34. Verse 35. The children of those who had been carried away captive, who had come from their captivity, offered burnt offerings to the God of Israel. 12 bulls for all Israel, 96 rams, 77 lambs, and 12 male goats as a sin offering. All this was a burnt offering to the Lord. Ngayon, yung mga bata. Bata sila nung umalis sila. The children of those who had been carried away captive. Yung mga anak. Yung mga anak ng mga ginawang captive sa Babylon. Galing sila ngayon sa captivity. Doon sila ipinanganak sa labas ng Babylon. Sa Babylon sila ipinanganak, hindi sila sa Jerusalem. Ngayon, pagbalik nila, syempre tuwan-tuwa sila. Dito nanggaling ang mga magulang ko. Kasi nga, ang tagal nilang nawala, di ba? So, syempre, nagkaroon na sila ng pamilya doon, nagkaroon na sila ng anak doon. Di ba kasi sabi ni Almighty Father, mamuhay kayo ng normal doon. Di ba nabasa natin sa book of, bago si Nehemiah. Si Jeremiah, di ba? Sabi, nakalagay sa book of Jeremiah, mamuhay kayo ng normal dyan, hindi kayo mapapano dyan. Ngayon, nung pinabalik na sila, pwede na sila makabalik, nagkaanak sila doon. Ito nga yung mga anak nila, nag-offer ng burnt offerings kay Almighty Father of Israel. 12 bulls for all Israel. So, hindi lang Judah, kundi buong Israel. Kaya 12. Kasi, para sa 12 tribes. So, naging isa na. Hindi na sila dalawang kingdom. Hindi na kingdom of Judah and Benjamin and kingdom of Israel and the rest, no? Kundi, nabuo na sila. God purposed it to happen. The 96 rams, 77 lambs. Why 77? It's a complete number. The 12 male goats as a sin offering, but back to 12 kasi nga 12 tribes. All this was a burnt offering to the Lord. Alam natin kung anong burnt offering, di ba? Ang burnt offering, ano yung burnt offering? Nasa book of Deuteronomy, tsaka nasa Leviticus, tsaka nasa Numbers. Kung gusto nyo malaman yung burnt offering, sin offering, iba-ibang klase, di ba? Sino ang kausap ko? Ay, kausap ako. Mag-isa lang ako. May burnt offering, may sin offering. Ano pa ba yun?
sacred offerings, grain offering, drink offering, madami, di ba? So yung burnt offering, ito ay sa regalo para kay Almighty Father. So ang counterpart sa ngayon ay ang pagpupuri natin kay Almighty Father. Hindi na natin kailangan pang maghanap ng animals or naubos na yung mga animals sa burnt offering. Anong ibibigay natin ngayon? Yung puso natin ang ibibigay natin kay Almighty Father, yung will natin to worship Him and to glorify His name. Mas gusto ni Almighty Father yon. Noon lang una, kailangan lang ng burnt offering, visualization, ha? So, nung dumating na si Jesus Christ, hindi na. Si Jesus Christ, in-offer na niya yung kanyang sarili sa atin. In-offer niya kay Almighty Father yung kanyang sarili. Kaya lahat nasakop na ni Jesus Christ. Hindi pa kayo natutuwa na sinakop na lahat ni Jesus Christ. Yung kasalanan natin, sinakop na rin. Lahat ng offering, sinakop na rin ni Jesus Christ. Pati yung death has no sting anymore, sinakop na rin ni Jesus Christ. Siya na rin ang mediator. Napakabait ni Jesus Christ. Tapos, God siya, hindi siya prophet. Hindi lang siya son of God. He is also God, like the Almighty Father. Sakop na lahat ni Jesus Christ. Siya na nga yung binigyan ng power and authority ni Almighty Father. Hindi pa ba kayo naniniwala? Hindi kasi naniniwala, hindi nagbabasa ng Bible yon. Blind leading the blind. Napunta na sa impyerno yung mga tao na nagtitiwala o naniniwala sa kanilang mga katuruan dahil kaya lang tayo masasave. It's because of the blood of Jesus Christ. Worship Jesus Christ. Glorify the name of Jesus Christ. Dahil yun ang utos ng tatay natin. At may power si Jesus to take His life again, di ba? To give His life and to take His life again. Only to take it. Sa John chapter 10, verse 17 to 18. Therefore, my Father loves me because I lay down my life that I may take it again. No one takes it from me, but I lay it down for myself. That I have power to lay it down and I have power to take it again. O may power si Jesus Christ. This command I have received from my Father. So may power si Jesus Christ. Saan yung command na yun? Galing kay Almighty Father. O yung religious leader niya ba may power? Ha? To lay down their lives and to take it back again? Wala. Sino? Si Jesus Christ meron. Yung mga saints ba meron? Wala. Si Jesus Christ lang. Naintindihan natin? Sino yung kausap ko? Verse 36. And they delivered the king's orders. Ano yung order ng king? To the king's satraps. Yung satraps, ito yung mga henchmen or subordinate, mga officials ng king. They delivered the king's orders to the king's satraps and the governors in the region beyond the river. Ano ba yung utos ng king? Yung tungkol sa mga tax, okay? Na binanggit sa Ezra chapter 7. So they gave support to the people and the house of God. Ano yon? Ano yung utos na yon? Balikan natin dito sa Ezra chapter 7, ha? Para makita ninyo. Sino ba kayo? Mama, para makita mo.
Pay for it from the king's treasury. Ha? Kung ano ang kailangan ng house of your God, which you may have occasion to provide, pay for it from the king's treasury. Yon ang sinabi nila sa king's satrap, sa mga subordinate ng king. O, ito, isulat ng king, may decree. Ito, nakasulat. Dala-dala namin ang scroll. Basahin ninyo. Utos ng king. Issue a decree to all the treasurers. Sa mga treasurer, tagahawak ng pera ng king, sa mga nangongolekta ng tax. Ito ang sabi, hindi kami magbabayad ng tax. Hindi kami magbabayad ng, kasi pag scroll, hindi kami magbabayad ng taxes, sabi ng king. At saka, kukuha kami sa inyo ng pambayad sa mga pangpagawa ng house of our God. Ito, nandito, kasulatan, proof. May seal of approval. At saka ano pa? Bibigyan nyo kami ha. Sabi ito, salt without limit. Yan ha, nakalagay dyan. Sulat yan. Maliwanag na maliwanag. Yun ang ipinakita nila sa king's satraps or king's subordinates. At saka sa mga governor beyond the region or beyond the river. Sino yung governor nga? Si Tetanay tsaka si Boznay. No. Nag-backfire ang kanilang pagsusumbong. Pag ang kasama natin si Almighty Father, protektado tayo. Yung mga kontrabida, baliwala yan. Kay Almighty Father tayo didikit. Kay Jesus Christ tayo didikit. Dahil pagkasama natin ang tatay natin tsaka si Jesus Christ, victorious tayo. Hindi tayo dapat magtiwala sa mga bagay na kayang ibigay ng mundo na tayo hindi ba pagkakatiwalaan. Fickle-minded, no? Or pang sarili lang lagi ang iniisip ng mga kumpanya ng mundo na to. Selfishness, greediness ang namamayanay sa mundo na to. So, paano tayo ngayon? Sino ang taga-protekta sa atin? Sino bibigay sa atin ng justice? Sino ang mag-aasikaso sa atin? Sino ang takbuhan natin? Ang tatakbuhan natin yung tatay natin, tsaka si Jesus Christ. Through the power of the Holy Spirit, kaya lagi tayong magpe-pray at magbabasa ng Bible. Kakausapin natin yung tatay natin, kakausapin natin si Jesus Christ. We will use the name of Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, di ba? Sa niyang version, John chapter 14. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. Gagawin ni Jesus Christ. Ask in my name. Gagawin ko yun. Nang sa ganon, si Almighty Father ay mapurihan dahil sa ginagawa ng kanyang anak. Tingnan nyo, pag pinupuri si Jesus Christ, napupurihan din si Almighty Father. Pag pinupuri si Almighty Father, napupurihan din si Jesus Christ. The Father and I are one. Kahit magkaiba sila, pero iisa sila ng hangarin, iisa ng puso. Naintindihan na ninyo? Lagi tayo magpe-pray at magbabasa ng Bible. Yung pagmamahal ni Almighty Father, yun ang laging namamayani. It will never fail. He's faithful. Kaya, dapat araw-araw magbabasa tayo ng Bible. Unahin nyo, kung hindi kayo sanay, unahin nyo muna yung John, and then ask Jesus Christ to help you understand His words. Through the power of the Holy Spirit, always pray. Pag wala kayong ginagawa, always pray. Or kung may ginagawa kayo, no, magpipray ka lang. Ha? Hindi puro chismis ang isip, no? Kasi dapat
ang namamayani sa atin. Dahil follower tayo ni Jesus Christ, siya kanyang Almighty Father. Nasa puso natin dapat yung tatay natin. Siya kasi Jesus Christ nakikita sa salita natin at sa gawa natin. Dahil kung hindi nakikita sa salita at sa gawa natin, at wala tayong pananampalataya, hipokrito tayo. Thank you, and God loves us all so much.